Kamusta mga ka-Clover? Ang tamang pag-aayos ng mga gamit sa bahay ay mahalaga upang maiwasan ang malas o negatibong enerhiya ayon sa Feng Shui at iba pang paniniwala. Kung kayo po ay interesadong malaman ang mga bagay na ito, narito ang mga malas na pwesto ng gamit sa ating loob ng bahay. Number 1, pintuan. Ang major na pintuan o pangunahing pintuan ng bahay ay mahalagang elemento ng paniniwala kabilang na ang Feng Shui. Sa Feng Shui, ang pangunahing pintuan ay tinatawag na mouth of Qi o bibig ng enerhiya. Ito ang pangunahing daanan ng positibo o negatibong enerhiya papasok sa bahay. Kaya mahalaga ang kalinisan. Ayon sa direksyon nito, ang pintuan ay sumisimbolo ng proteksyon para sa mga nakatira. Sinasabing ang maayos at matibay na pintuan ay nagbibigay ng seguridad laban sa anumang negatibong impluwensya o panganib mula sa labas. Ang pinto ay daanan ng kasaganahan. Kung ito ay bukas sa tamang direksyon at walang mga hadlang, ay nag-aanyaya ito ng yaman o oportunidad at swerte sa loob ng tahanan. Ang pinto ay simbolo ng panimula o bagong simula sa tuwing binubuksan ito na nagdadala ng mga bagong oportunidad at karanasan sa mga nakatira sa bahay. Ang malinis, maayos na pintuan ay nag-aanyaya ng magandang oportunidad. Maaari rin na pumili ng kulay na naaayon sa Feng Shui o iyong personal na paniniwala upang magdala ng positibong enerhiya. Ang pangunahing pintuan ay hindi lamang pisikal na bahagi ng bahay, kundi simbolikong daan din sa maayos at masaganang pamumuhay. Kapag ang inyong major door or pangunahing pinto ay nakatapat sa bawat tao na may kanya-kanyang COA number na tumutukoy sa kanilang maswerteng direksyon para sumang-ayon sa iyo ang swerte. Iwasan ang mga maling pamamaraan. Number 2, lamesa o hapagkainan. Ang hapagkainan ay sumisimbolo ng pagkakaisa at pagsasama-sama ng pamilya. Ito ang sentro ng komunikasyon, pagmamahalan at pagbabahagi ng kwento habang kumakain. Pinaniniwalaang kapag ang lahat ng miyembro ng pamilya ay madalas na kumakain ng sabay-sabay, ito ay nagpapalakas ng ugnayan at harmonya sa tahanan. Sa Feng Shui, ang hapagkainan ay konektado sa kasaganaan at yaman. Mga ka-Clover, alam nyo bang ang ating hapagkainan ay mahalaga ang lokasyon nito? Kung malinaw po sa inyo ang videong ito, ito ay real video na ang lamesa ay diretso sa pintuan. Nakita nyo po? Wala po siyang harang, dire-diretso po, di ba? Yan po ang hindi magandang lokasyon. May harang man siyang cabinet pero hindi niya nasasakop ang buong pinto. Ginawa ko po ito sa inyo at pinakita na ganito po ang hindi magandang lokasyon ng inyong lamesa, direkta po sa inyong pintuan. Pero ang tunay po namin na paggamit ay hindi po ganito. Nilipat ko lang po ang lamesa para ipakita sa inyo na hindi magandang pwesto. Pwede po nating harangan ng kortina o kaya naman divider. Pwede rin lagyan ng division para hindi dire-diretso ang enerhiya. Sa totoo lang po mga ka-Clover, dalaga pa lang po ako. Noon sa bahay ng ate ko, ganyan po ang lamesa nila. Pagpasok mo sa pinto nila, tapat na tapat yung lamesa nila. Tapos may matanda no na pumasok. At anong sabi niya sa kapatid ko? Sabi niya, Sel, sabi niya, yun agad-agad ang bungad niya nung nakita niya. Ang sabi niya, Sel, yung lamesa mo, masama yan, ilipat mo, hindi maganda yung pwesto niyan. Kesyo ganito, yun ang sinasabi niya.
Kaya bigla kong kinilabutan at nanayo pa ang mga balahibo ko nun. Alalang-alala ko pa talaga po yun. At yung nagsabi na yun na matandang babae po ay mayaman talaga sila. At marunong din po siyang maggamot. Kaya parang doon nagsimula ang pag-iisip ko na meron palang mga gano'n na malas sa loob ng bahay at meron ding mga pampaswerte. Kaya ang tagal ko na pong alam at naging nakahiligan ko na po na naniniwala po ako sa malas at swerte. Dahil kapag tayo po ay siniswerte o minamalas, nasa atin po ang gawa. Tayo po ang gumagawa nun. Kaya wag niyong sasabihin na Diyos lang po ang tanging sandalan natin. Opo, number 1 po ang Diyos natin. Pero hindi naman po pwede na iasa na po natin sa ating Panginoon ang lahat ng bagay dito sa mundo. Tapos hindi po tayo kukilos. Hindi po ganon. Kung may mga pagkakataon na ganyan po ang nangyayari sa inyong lamesa at sa inyong mga pintuan, maaari nyo pong ilihis ang inyong lamesa o iusog-usog man lang ng konti o kaya naman takpan na lang ng kahit kortina lang po ay okay na po yun. Ganon din po ang pintuan ng inyong kwarto na dire-diretso sa inyong front door o kaya tapat na tapat po ang inyong pinto ng kwarto sa inyong front door. Ay hindi rin po maganda. Ang pintuan ng kwarto ay sumisimbolo ng hangganan sa pagitan ng pribadong espasyo o kwarto. Sa Feng Shui, ang pintuan ay tinuturing na paanan ng enerhiya or chi. Ang pintuan ng kwarto ay nagsisilbing pasukan ng enerhiya na maaaring makaapekto sa kalusugan, relasyon at emosyon na taong gumagamit ng kwarto. Ang direktang pintuan ng kwarto papunta sa major door ay magdadala ng negatibong enerhiya na makakaapekto sa pag-unlad ng inyong pamumuhay. Mga ka-clover, ang usaping ito ay iilan lamang sa marami nating dapat malaman para maiwasan ang balakid sa pamumuhay, gaya ng pag-unlad, pagkakasakit at mga problemang walang katapusan. Lagi nating tandaan, ang problema sa buhay ay kakambal na halos natin yan sa buhay. Kaya dapat nating iwasan ang maaaring pinagmulan ng mga pabigat sa buhay. Alamin ang mga pamahiin, kasabihan at Feng Shui para kontrahin ang mga negatibong manghihimasok sa ating buhay. Number 3, hagdan. Ganon din po ang ating hagdan kung meron tayong second floor. Kung ang inyong major door, pagbukas nyo, tapos pagpasok nyo, ay nandyan na po yung hagdan direkta papuntang taas or second floor, ay hindi rin po maganda yan. Ayon sa Feng Shui, ang pagkakaroon ng hagdan na direktang nakatapat sa major door o front door ay itinuturing na masama dahil sa negatibong enerhiya na maaaring dalhin ito. Ang pintuan ay pangunahing daanan ng enerhiya o chi, papasok sa bahay. Kung ang hagdan ay nakatapat dito, ang enerhiya agad na umaakyat o bumababa sa hagdan imbis na kumalat muna sa buong bahay. Nagdudulot ito ng kawalan ng balanseng enerhiya sa ibang bahagi ng tahanan. Ang ganitong klaseng layout ay maaaring magresulta sa mabilis na pagkawala ng kayamanan o pera. Ang enerhiya na pumasok sa bahay ay mabilis din lumabas, gaya ng pintuan na direktang papasok ng pinto ng kwarto at ng inyong hapagkainan. Ang hagdan sa tapat ng pinto ay simbolo sa kawalan ng tatag o pagiging mabilis na alis sa bahay. Ito ay maaaring magdulot ng pakiramdam na hindi magtatagal ang mga oportunidad o relasyon. Ang ganitong disenyo ay nagpapadali para sa mga negatibong enerhiya o impluwensya mula sa labas na makapasok sa bahay. Dahil walang sapat na buffer zone sa pagitan ng pinto at hagdan. Kaya naman, kung ang inyong hagdan ay nagadesenyo na talaga na nakatapat sa pintuan, gawa nyo na lang din po ng paraan. Pwede nyo po siyang lagyan ng kortina o plant divider para maharangan lang.
Gaya din sa inyong lamesa at sa pintuan ng inyong kwarto na direktang nakatapat sa front door. Maaari ding maglagay ng ilaw para maliwanag ang inyong hagdan para makatulong upang magbigay ng positibong enerhiya. Pang-apat, isa pang malas na lokasyon kung ang front door at back door ng bahay ay nakatapat o magkatapat na lagusan. Kung ang front door at back door ay magkatapat, ay mabilis na lalabas sa likod kung wala itong harang. Hindi naiiwan para magbigay ng balanse at positibong epekto sa buong bahay. Ang ganitong layout ay nagdadala ng mabilis na pagkawala ng yaman o oportunidad. Parang dumaan lang ang swerte at hindi tumatagal sa loob ng bahay. Ang diretsong linya mula sa front door hanggang back door ay sumisimbolo sa kawalan ng proteksyon o hadlang na parang nagiging open path para sa negatibong enerhiya o kahit sa literal na panganib tulad ng magnanakaw. Sa Feng Shui, mahalaga ang paggalaw ng enerhiya sa loob ng bahay. Kapag diretso ang daloy mula harap hanggang likod, nagkakaroon ng imbalance at nagiging stagnant ang enerhiya sa iba pang bahagi ng bahay kung hindi na maiiwasan ang ganitong layout. May mga paraan naman po tayo upang maibsan ang negatibong epekto. Gaya ng nabanggit ko kanina, maglagay ng kortina o divider sa pagitan ng front door at back door upang maharang ang diretsong daloy ng enerhiya. Disclaimer lamang po, ang mga pamahiin, kasabihan at Feng Shui ay pawang mga gabay lamang na maaaring makatulong sa ating araw-araw na pamumuhay. Magsipag at tiyaga upang ang mga positibong enerhiya ay sumang-ayon sa iyo. Hangad ko ang mga positibong enerhiya at tagumpay sa ating lahat mga ka-Clover.